So, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, nandito ngayon tayo. And for today's video, full review when it comes doon sa isang iPhone na lumabas ng year 2022, which is the iPhone 14 Plus. Maganda kaya to or sulit pa ba tong i-purchase ngayong 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, pagpasensyahan nyo na new ambience and lang to parang madali ang review lang kumbaga. So gusto ko mag-review ngayon about sa iPhone 14 Plus, which is isang iPhone na lumabas ng year 2022. And yun nga, ang SRP nito nung lumabas sa Philippines is very expensive. Nasa siya 60 to 70K. Pero ngayon, mga ka-J-Vlog, when bibili nyo to sa Green Hills, of course, sa trusted seller natin, wala na iba, kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. And yung link ng shop niya nasa description box. Check nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng mga iPhones. So yun nga mga ka-J-Vlog, when it comes sa presyo niya, ngayon sa Green Hills is very affordable na lang siya. Biruin nyo yun, makakakuha na lang kayo ng iPhone 14 Plus for as low as for a 128 gigabytes na internal storage siya sa 33,000-ish, mga ganun siya. 33 to 34. And 256 parang sumasagad siya ng 37 to 38. So, yon yung range ng iPhone 14 Plus is nag-range sa 33 to 38,000 pesos. So, kung makikita nyo is mas affordable lang nga siya ngayon since lumabas na rin yung iPhone 16 Plus. And yun, panigurado marami ring nagde-decide, magsi-16 Plus ba ako or eto may mas affordable na Plus. Kasi mga ka-J-Vlog, ito po yung first ever din na Plus version ng iPhone, the iPhone 14 Plus. So when it comes sa specs niya, to be honest, wala siyang ganong pinagkalayo when it comes sa iPhone 13. So parang iPhone 13 Plus din pwede nating matawag ang iPhone 14 Plus. Pero nung lumabas to, nagustuhan ko rin siya kasi nga first base model ng Apple na malaki screen size, parang itatamat sa Pro Max. Pero nung binili natin to and giname test, marami ako nakita sa comment section na maganda talaga ang battery performance ng iPhone 14 Plus. And yes, based on my experience, ang battery capacity niya isa sa 4,000 plus mAh. Kaya, ayun, malaki talaga battery capacity niya. Kayang-kaya niyang tumapat sa 14 Pro Max. Yun ang unang-unang advantage ng 14 Plus. So, kung bibili kayo nito, ang nito, 30 Plus nga. Tapos marami rin kasing option sa ganitong price segment. Lalong-lalo na mga ka-J-Vlog yung iPhone 13 Pro Max. So, yun nga, gumawa na rin ako ng phone comparison about dyan, kaya tingnan nyo na lang. Pero ang topic natin is yung 14 Plus, kung sulit pa ba sa kanyang presyo today. So, yun. Unang-una, the specifications of the iPhone 14 Plus. Meron siyang Apple A15 Bionic chip. Same lang din sa iPhone 13 Pro Max. Meron siyang dual rear camera system na same din sa iPhone 13. 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera, and even the front camera is 12 megapixel. Pero both naman rear at front camera ay kaya mag-shoot ng 4K video recording, which is magandang addition yan. And meron siyang 6.7 inches. So napakalaki ng screen size. Super Retina XDR OLED display with smaller notch. Same din sa notch, of course, ng iPhone 13 Pro Max. Meron siyang action mode, cinematic mode. Kaya for me, when it comes sa presyo niya, yes, sulit pa naman din i-purchase ang 14 Plus. Maganda rin siyang i-suggest sa inyo mga ka-J-Vlog when it comes sa sa ganyang lineup ng Apple. Kung kasi, to be honest, when it comes sa presyo, 13 Pro Max and 14 Plus is hindi sila nagkakalayo. Parang 2,000 pesos or 1,000 pesos price difference lang sila dun sa 13 Pro Max. Kaya marami talagang magkaka-interest sa 13 Pro Max. Pero, kung gusto nyo naman, kasi meron din namang, yun nga, na hindi makikita sa 13 Pro Max, which is yung action mode. Very minimalist lang naman. Very minimal lang naman din yung addition niya. And of course, na-game test ko na rin si iPhone 14 Plus. Napaka-solid nito for gaming. Kayang-kaya mag-handle ng mga heavy games today or yung mga modern games today. Lalo na yung ML, Genshin, COD. Ang maganda ka sa 14 Plus yung naglalaro is yung battery talaga. Ito rin yung lalaban nyo dito sa smartphone na to. Battery. Pwede siyang pang gaming when it comes sa battery life. When it comes sa iPhone,
mga iPhone models. Kumbaga, ito yung better option nyo to go when it comes sa maglalaro kayo parate, tulad na lang ng ML. Malaki nga yung screen size niya. At yun nga, don't worry, marami naman din kayo makikita mga pre-love units niyan sa Green Hills. Bibihira lang yung base, yung 14 talaga yung regular size. Pero pag 14 plus, medyo naman kayo nakakita niyan. Kaya kung nagde-decide kayo ng mga plus version, 15 plus or 14 plus, syempre mga 10,000 pesos price difference niyan. Huwag kayo mag-alala mga J-Vlog, sulit pa rin naman yung 14 plus ngayon i-purchase ngayon 2024. Syempre alam niyo naman na sobrang layo niyan sa presyo niyan ng iPhone 16 plus. Kaya matik when it comes sa paggamit naman ng 14 plus ay panigurado naman na hindi pa naman siya sobrang bagal. Don't worry, matagal pa itong masosupport ng iOS updates. Very relevant pa itong smartphone na to ng ilang taon pa, kumbaga. Kayang-kaya pa mag-handle niyan. Very smooth pa rin yan. At ang paniguradong ma-enjoy nyo talaga, at ang paniguradong ma-enjoy nyo rin dito sa iPhone 14 Plus is yung kanyang screen size and lightweight din itong smartphone na to be honest. Lightweight din siya. So yan, check natin yung nakuha nating iPhone 14 Plus kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. So ito nga yung color black or midnight color ng 14 Plus. So glass back siya and glossy glass, and so far so good na may nakuha nating unit sa CMB Gadgets. And ito yung dual rear camera system ng iPhone 14 Plus. So 12 megapixel main and 12 megapixel telephoto. Meron tayong microphone and yung kanyang flash. Pag nailawan to, lumalabas yung pagka navy blue niya, pero pag yung normal light lang or yung hindi sobrang exposed sa light, color black talaga siya sa paningin. So sa left side is nandito aluminum frame with power button dito sa right side. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side is ring and silent toggle, volume rocker and SIM tray. Sa baba naman, lightning port and yung speaker grills niya. So si iPhone 14 Plus ay syempre merong malaking screen size, ka-size niya ang Pro Max na merong 6.7 inches, Super Retina XDR OLED display. And ang maganda dito sa iPhone 14 Plus, yung kanyang napakagandang battery performance. So kung naghanap kayo ng isang base model ng iPhone na merong magandang battery, maganda i-consider itong 14 Plus compare sa base model ng iPhone 13. Panigurado yung battery nito ang magiging panalo nyo dito kasi natry ko na battery nito at sobrang kunat. Kayang-kaya niya nga tumapat sa mga Pro Max. Ang ganda ng display. So malaki rin, of course. Expect nyo pag yung regular size sa base model is yung battery nun is maliit. Kaya kung naghanap nga kayo ng makunat na battery na affordable iPhone, then is okay rin tong iPhone 14 Plus dahil mura na nga siya compare nung lumabas nga sa kanya sa market. So check natin yung kanyang camera. Yung camera nito sobrang solid din. Magbibigay naman ako ng photo samples niyan. Meron siya 0.5 of course for ultra wide camera. Video, support niyang 4K 60 FPS 0.5, and of course meron tong cinematic mode, 'di ba? Napakaganda ng cinematic, slow-mo and time-lapse. Very simple lang naman ang camera app ng iPhone ko. Alam niyo naman mga iPhone user, 'di ba? Photo 'yan sa front, video sa front is 4K res din. Meron din siyang portrait sa front and syempre meron tayong portrait sa rear. So wala tayong zooming dahil wala naman tong telephoto lens when it comes sa mga portrait mode. Pero meron siyang digital zoom na hanggang 5 times digital zoom lang to. So very near lang kumbaga. So meron tayong panorama. Ayan mga J-Vlog, very simple lang naman ang camera app ng iPhone 14 Plus. So ang maganda rin dito sa smartphone na to is meron siyang dual stereo speakers din. Ayan. Try natin maglaro ng Mobile Legends. So, let's try to play Mobile Legends. Baka nyo lang gagawa rin naman ako ng game test dito sa iPhone 14 Plus. Check natin. Sa ano lang tayo practice. Pero ito yung natin, yung settings, ultra refresh rate, ultra graphics, HD mode naka-on ng outline at shadow. Tutorial training. So, try natin. Ang maganda rin sa 14 Plus is very snappy pa rin tong smartphone na to. Even though yung chipset niya is yung niya lang yung iPhone 13. Pero when it comes sa pagiging snappy ay napaganda pa rin i-recommend ng iPhone 14 Plus.
Napaganda pa rin nung kanyang performance, hindi siya mabagal pa rin, and matagal pa ito masusupport sa market mga ka-J-Vlog. So, nakapaglaro na rin ako ng few times dito ng Mobile Legends at sobrang na-enjoy ko yung kanyang performance. Ganda na ito pang ML, lalo na yung yung display niya is malaki. Large display. Tapos makunat pa yung battery. Perfect na terno for gaming, di ba? Ayan, very snappy. Lalo na hindi lang ML, playable din ang COD dito. Lalo na terno mo pa ng ganito kalaking display. Di ba? So yung mga ka-J-Vlog, nagpakita lang ako ng slight gameplay ng ML dito sa iPhone 14 Plus na naka high settings lahat. Playable siya, and stay tuned nga, gagawa naman tayo ng game test dito sa smartphone natin, even full gameplay ng Mobile Legends sa iPhone 14 Plus. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong kung sulit pa ba i-purchase ang iPhone 14 Plus ngayong 2024. Definitely mga ka-J-Vlog, sulit pa naman siyang i-purchase ngayong 2024. Lalo na malakas pa yung chipset niyan, the Apple A15 Bionic. Battery is superb. Even the screen size is okay yan. Kaya yon, tulad ng sinabi ko sa inyo, saan pa ba tayo magre-recommend ng mga shop? Sa Green Hills, wala na iba kundi sa nire-recommend ko, si Ate Mayet sa CMB Gadgets. Again, sabihin nyo lang napanood nyo sa ating vlog, yung review, kung nag-interest. Meron silang 14 Plus, marami naman. Marami pa rin mga 100% battery health na legit and good as new pa sila. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount ay bibigay ng shop na yan.